Kabanata 551. Nakialam na si Gerald dahil hindi niya matiis na pinapanood sina Jarvis at Yolanda na patuloy na inaabuso ang kanyang kapangyarihan. Bukod, sa wakas naalala ni Gerald kung sino si Blake Woodford. Siya ang nag-ayos ng birthday party para kay Elena Larson. Si Gerald ay inookupahan kasama si Lillian sa panahon ng pagdiriwang, kaya nakagawa lamang siya ng isang maikling pakikipag-usap kay Blake noon. Pinakakilala nila. Gayunpaman, malinaw na tumatawid sina Jarvis at Yolanda, lahat dahil nais niyang panatilihin ang isang mababang profile. Kung sila ang kanyang matalik na kaibigan, hahayaan lang niya itong dumulas. Gayunpaman, ang dalawang ito ay kumpleto na nobodies. Bakit ako mananatiling tahimik at hayaan ang mga idiots na ito na makasama ang aking mga kalalakihan? Napaisip si Gerald sa sarili. M.G. Crawford, narito ka sa buong oras na ito. Alam ni Blake na na-screwed siya sa oras na makita niya si Gerald. Para bang bumagsak ang puso niya hanggang sa tiyan. Nagalit siya matapos marinig na ang kanyang minamahal na anak na babae ay nasaktan, dahil ang lahat ng kanyang pansin ay nakatuon kina Yolanda at Jarvis, hindi talaga binigyan ng pansin ni Blake ang iba pa. Gayunpaman, nang makita si Gerald bago siya. Ngayon, alam niya agad na mayroong isang malaking hindi pagkakaunawaan. *6, lahat ay may katuturan ngayon. Napaisip si Blake. Labis na naguluhan si Blake na hindi pa niya naririnig ang tungkol kay Thomas Fish dati. Kaya pala ang VIP na pinag-uusapan ay si Gerald kung sabagay. Dahil hindi nais ni G. Lyle na mailantad ang totoong pagkatao ni Gerald, hindi niya gaanong ipinaliwanag ang mga tagapamahala na humantong sa hindi pagkakaunawaan na ito. Nandito lang ako para magpahinga. Nakangiting sabi ni Gerald habang tumatango. Natulala si Michelle at ang iba pa. Ano ang nangyayari? Kilala ng lalaking ito si Gerald. Hoy, tapos ka na ba mag-usap? Bumalik ka dito at hayaan mo akong sampilan ka. Panipi, maliwanag na galit pa rin si Yolanda. Habang siya ay tumungo sa kanya, sinampal lamang ni Blake si Yolanda ng buong lakas, pinabagsak siya sa lupa. Talunin ang mga brats na ito. Walang utos na utos ni Blake. Sa paligid ni Gerald, alam niya na wala na siyang dapat ipag-alala pa. Nilinga ni Blake ang ekspresyon ni Gerald, ngunit simpleng pag-iwas ni Gerald ng tingin. Nangangahulugan ito na hindi siya may kikialam sa kung anumang gagawin ni Blake sa dalawa. Ang lahat ng mga empleyado ay nagpapanik sa paningin na ito. Gayunman, si Blake ay simpleng lumapit kay Gerald ng magalang. Bago sabihin, Mr. Crawford, kung alam ko na darating ka, masaya. Kung isasama ka, hindi mo kailangang sayangin ang ganoong pagsisikap at humingi ng tulong kay G. Lyle. Panipi, tama na iyan, ito ay isang mapusok na desisyon. Ang pangkat na ito ay tila hindi sumuko at hindi ko nais na tumayo sa ilalim ng araw. Nang mas matagal, hinayla ko lang ang ilang mga string dito at doon at kung paano kami nakapasok, paliwanag ni Gerald. Ngayon alam ng lahat kung ano ang totoong kwento. Ano, Gerald, ikaw ang kumuha sa amin? Hindi makapaniwalang tanong ni Queenie. Hindi rin makapaniwala si Michelle. Walang paraan na totoo. Gayunpaman, mula lamang sa kanyang pakikipag-usap kay Blake, lahat ng nandoon ngayon ay nakatiyak na si Gerald ay mayroon ding patas na bahagi ng mga koneksyon din. Kung sabagay, ang barbarian ng isang lalaki ay yumuko kay Gerald at nakikipag-usap pa sa kanya nang may respeto. Sa sandaling iyon, ang lahat ng mga opinyon ng mga batang babae tungkol kay Gerald ay agad na nagbago. Kahit na walang kinikilala ang kanyang presensya dati, siya ang tunay na tao na nakuha ang lahat sa kanila. Ito ay isang makatuwirang paliwanag din. Pagkatapos ng lahat, kinausap lamang ni Jarvis si G. Edward. Paano niya ginawa ang pagmamadali ng mga tagapamahala upang salubungin ang kanilang pagdating? Ginoo Crawford, napansin ni Gerald na may sasabihin si Blake. Maaari ba nating pag-usapan ito sa opisina? Medyo nandyan. Ako, G. Woodford, putol ni Gerald sabay tango. Siyempre, G. Crawford, sabi ni Blake habang inaakay ang kanyang mga tanod palabas ng restaurant.
Nagkaroon ng ideya si Gerald kung ano ang nais makipag-usap sa kanya ni Blake. Sa wakas ay naintindihan niya kung bakit ang Sunny Springs ay tila mas dakila kaysa sa dati. Isang malaking kaganapan bukas. Malaki ang posibilidad na inutusan ni Zack si Blake na ayusin ang isang pagdiriwang para sa kanyang kaarawan. Nais ni Gerald na linawin ang kanyang pag-aalinlangan sa pamamagitan ng pagtatanong kay Blake. Gayunpaman, ito ay isang pribadong bagay, ayaw niyang malaman ni Queenie at ng iba pa. Tungkol dito, matapos masulyapan si Jarvis, na isang gulo pa rin, umalis si Gerald. Sa restaurant, Kabanata 552. Hawakan mo Gerald. Ipaliwanag mo ang iyong sarili. Sabi ni Queenie habang nagmamadaling lumapit sa kanya. Namumutla ang mukha niya at parang napailing siya. Tulad ng lahat ng iba pa, hindi niya alam kung paano napakadali ni Gerald na paikutan ang mga mesa. Kanina pa siya humamaksa kanya. Sa sandaling matagumpay na nakialam si Gerald, naramdaman ni Queenie na parang siya ay nadurog ng isang malaking bato. Sa kanyang isipan, patuloy niyang hinahangad na ito ay ibang tao na humahawak sa gaanong kapangyarihang kahit sino ay gawin, kahit sino maliban kay Gerald. Bakit tinukoy niya si Gerald bilang si G. Crawford? Hindi ba't siya lamang ang mababang buhay? Bakit, bakit? Ito ang mga kaisipang bumabaha sa isipan ni Queenie. Nakaramdam siya ng labis na pagkabalisa. Anong gusto mo? Paalis na tanong ni Gerald. Kung hindi dahil kay G. Winters, hindi ko masasayang ang oras. Kung lokohan sa inyong mga tao, naisip ni Gerald sa kanyang sarili. Ipaliwanag ang iyong sarili ng tama sa instant na ito. Bakit ang taong iyon ay magalang sa iyo? Parang natakot pa siya sa iyo. Ano ang kaugnayan mo sa kanya? Tanong ni Queenie. Huwag magtanong ng mga bagay na hindi mo dapat magpakasaya. Sa natitirang biyahe mo, huwag mag-alala, sisiguraduhin kong sasabihin ko sa kanila na pabayaan kayo, sagot ni Gerald bago lumabas ng restaurant. Habang nilalakad niya si Michelle, tinitigan siya nito na may halong emosyon. Hindi niya inaasahan na siya ay isang napakalakas na individual. Hindi niya talaga nasabi. Sa pagkasunog ng kanyang pisngi, walang nararamdamang kakaiba. Si Michelle kay Queenie. Sa katunayan, mas hindi siya masasabing mas malungkot kaysa kay Queenie. Sa sandaling iyon, ang pinag-aalala lang niya ay ang aktwal na background ni Gerald. Sino ang lalaking ito? Hindi, wala lang paraan. Hindi ito ang mabababang buhay na kumuha sa amin. Si Jarvis yun. Malamang ito talaga. Sigaw ni Yolanda sa pagtanggi. Paimpol na kinuyam ng ngipin ni Jarvis ang tawag sa kanyang ama. Ito ay naka-out na G. Edward ay hindi kahit na nagbigay sa kanila ng isang tamang tugon. Ano ang F***? Sino ba talaga si Gerald? Napaka-usyoso ngayon ni Queenie. Hindi siya interesadong makipag-usap sa iba pa kundi si Gerald ngayon. Agad siyang sumugod sa labas ng restaurant. Umaasang maabutin si Gerald. Samantala, inabot ni Blake kay Gerald ang isang tasa ng tubig bago sabihin, Mr. Crawford, hindi mo ba naaalala? Bukas ang iyong kaarawan. At sinabi sa amin ni G. Lyle na magayos ng isang bagay. Para sa iyo, panipi. Kaya't ihuhulog nila ako ng isang pagdiriwang, naisip ni Gerald. Kilalang kilala ni Gerald si Zack. Gusto lang sana niyang bigyan si Gerald ng magandang kaarawan. Gayunpaman, mas gugustuhin ni Gerald na yayain lamang ang ilang tao sa hapunan. Na nag-iisa pa rin ang magiging makabuluhan sa kanya. Gayunpaman, nagsimula na ang proseso ng dekorasyon, kaya't hindi plano ni Gerald na makagambala dahil nagawa na ang lahat ng pagsisikap na iyon. Pagpasok nilang dalawa sa opisina ni Blake, naramdaman agad ni Gerald na agad nag-on. Malamig ang loob ng silid, at tuluyan na ring nakapagpahinga si Gerald. Nakahinga siya ng maluwag sa pagkakaupo niya sa isang upuan. Si Blake naman ay magalang na tumabi sa kanya. Hindi siya naglakas loob na bumigkas ng isang salita maliban kung tinanong siya ni Gerald tungkol sa anumang bagay. Bigla na lang bumukas ang pinto ng opisina. Gerald, kailangan kong marinig ang totoo. Mangyaring sabihin sa akin kung ano ang nangyari doon. Panipi,
Isang batang babae ang sumabog sa opisina, at hindi ito sa anumang babae. Ito ay si Queenie Winters. Pinagmasdan niya ang mga ito. Mula sa bintana, kitang-kita niya na nakaupo si Gerald sa upuan sa lamesa habang ang malaking lalaki mula noon ay simpleng nakatayo sa tabi niya. Parang nababaliw si Queenie. Kabanata 553. Banal, Queenie, binigyan ko na kayo ng sagot. Sigaw ni Gerald, sabay talon. Tiyak na hindi niya inaasahan na hahabol siya nito. Anong meron sa iyo? Nag-aalala lang ako. Tingnan, maaaring nanalo ka sa loterya o kung ano, at kahit na hindi ako sigurado kung magkano ang iyong panalo, hindi ka ba kumilos ng kaunti? Kakainin ka na ng lipunan. Gaano man ka manalo, mag-ingat at huwag malinlang o baka mapunta ka sa mga kalye mamaya. Panipi, mas may katuturan iyon. Si Gerald ay dapat na namuhunan sa pamamahagi gamit ang pera sa loterya. Ito ang tanging makatuwirang konklusyon na maaari niyang makabuo sa sandaling iyon. Ang kanyang damdamin ay nasa gulo at siya ay pakiramdam ng labis na mapataob sa biglaang pagbabago ng lakas. Matapos sabihin kung ano ang kailangan niya upang mapakalma ang kanyang sarili, kaagad na umalis si Queenie sa opisina. Namumula ang pisngi niya. Ang batang babae na ito. Kung nalaman niya ang tungkol sa aking tunay na pagkatao, hindi ko maririnig ang katapusan nito. Panipi, sabi ni Gerald bago tumawa. Habang si Blake ay nagpunta upang patakbuhin ang kanyang errands, nagpa siya si Gerald na kumuha ng isang shot ay bago iwanan ang akit at makakuha ng tamang pahinga. Siguradong ayaw niyang sumali kay Queenie at mga kaibigan. Hindi na rin siya ginasto ni Queenie sa paligid. Pagkalipas ng ilang oras, naririnig ang pagpatok sa pintuan. Ginoo Edward, dinala ko ang baguhan upang magulat sa iyo. Ito ay isang malambing na tinig ng babae at bahagyang natigilan si Gerald nang marinig niya ito. Pasok ka, sabi ni Gerald. Dahan-daang bumukas ang pinto at isang batang babae na nakauniporme ang pumasok sa opisina. Siya ay may mahabang buhok at isang magandang figure. Nasa kanyang mga kamay ang isang dokumento at nasa likuran niya ang isa pang magandang batang babae. Ginoo Edward, ako ay, dahan-daang pumalag ang boses ng dalaga. Magpapakilala na sana siya, ngunit ang kanyang mga salita ay hindi mabubuo sa sandaling nakita niya kung sino ang nakaupo sa opisina. Walang imik din si Gerald. Pasimpleng tinitigan niya ang dalawang batang babae habang lumalaki ang kakulaitan sa opisina. MG Crawford, ikaw, ako, hindi ko alam na nandito ka, sabi ng dalaga habang agad na ibinaba ang ulo sa hiya. Hindi siya naglakas loob na makipag-eye contact. Zelia, Sharon, ano ang ginagawa ninyong dalawa dito sa Fuente? Hindi ka ba dapat nasa Seren County? Tanong ni Gerald habang patuloy sa pagtitig sa dalawa. Nang iniimbestigahan ni Gerald ang kanyang kumpanya, nalaman ni Zelia ang kanyang tunay na pagkatao. Tungkol kay Sharon, alam di niya mula noong naruroon siya sa insidente sa real estate center. Ito ang dahilan kung bakit pakiramdam ng awkward para sa kanilang tatlo ang sitwasyon, bagaman naalala niya ang ginawa sa kanya ni Zelia at Sharon sa kamakailang memorya, matalik pa rin siyang magkaibigan ng dalawang batang babae noong high school. Nakipaglaban pa si Zelia kay Waylon sa pambubuli kay Gerald. Wala siyang eksaktong oras ng kanyang buhay sa high school. Ngunit sa paligid ng dalawang batang babae, ang mga araw ng kanyang high school ay natapos pa ring maging maganda. Kahit na, noon, maraming tao ang tumingin sa kanya ngunit hindi sa dalawang ito. Talagang tinatrato nila siya tulad ng isang mabuting kaibigan. Ito ang nag-iisang dahilan kung bakit naramdaman pa rin ni Gerald na inilaan pagdating sa kanilang dalawa. Kahit na hindi na magkatulad ang kanilang pagkakaibigan, naramdaman pa rin ni Gerald na obligado silang pakitunguhan sila ng mabuti. Ginoo Crawford, pupunta ako ngayon sa departamento ng mga mapagkukunan ng tao. Kakasali lang ni Sharon sa kumpanya. Oh, at dahil bukas ay ang iyong kaarawan, ang kumpanya ay nagtalaga ng ilang mga magagandang batang babae upang maging escort. Panipi. Kaya naaalala nila ang aking kaarawan. Sa gayon ito ay medyo kakaiba. Naisip niya sa sarili. Nakikita ko. Bueno,
abala ngayon si Blake sa dekorasyon ng lugar, sabi ni Gerald nang tumayo na siya. Ang sitwasyon ay naging sobrang awkward. Kabanata 554. Panipi tuldok. Ay oo, kaya Sharon, bakit ka ngayon naghahanap ng trabaho? Kumusta naman si Hayward? Tanong ni Gerald. Kahit na dati ay may crush siya sa kanya, wala na siyang nararamdamang para sa kanya. Well, matapos malaman ni Hayward na ikaw si G. Crawford, laking gulat niya na tumanggi siyang umalis sa kanyang bahay ng maraming araw. Bukod, alam niya ang tungkol sa aming nakaraang relasyon, kaya tumigil doon si Sharon at pasimpleng naiwan ang pangungusap na nakasabit. Kaya't naghahanap ng trabaho si Sharon ng bahagya dahil sa akin, napaisip si Gerald sa sarili. Pagkatapos ay ipinakita ni Gerald ang isang mahirap na ngiti bago sinabi, ngunit alam mo, totoong flatter pa rin ako, haha. Naaalala mo ba noong high school? Ang pinakamagandang kaarawan na mayroon ako noon ay sa kantin. Panipi, narinig iyon, pareho sina Sharon at Zelia na nagsimulang mag-alala. Noong high school, halos lahat ay tumanggi na makisama kasama si Gerald, at ang kanyang kaarawan ay hindi nagbago ng katotohanan. Iyon, ang kanyang kaarawan sa taong iyon ay nasa araw ng resulta, at lahat ay kailangang bumalik sa high school sa panahon ng bakasyon upang makuha ang kanilang mga sertipiko. Sina Zelia at Sharon ang nagmungkahi na ipagdiwang nila ang kaarawan ni Gerald sa kantin. Nais nilang ipagdiwang ito kasama siya bago siya sumali sa militar. Ang dalawang batang babae, kasama si Lillian, ay bumili ng isang malaking cake para kay Gerald noon. Nandoon si Lillian dahil malapit siya kay Sharon at kahit medyo nag-aalangan pa siya noong una, natapos pa rin niyang ipagdiwang ang kaarawan niya kasama pa rin. Iyon ang kauna-unahang pagkakataon na nagkaroon ng cake si Gerald, at naramdaman niyang labis na naantig siya. Iyon ang sandali nang magpasya siyang manatiling kaibigan sa kanila, magpakailanman. Ngayon, gayunpaman, napagtanto niya kung paano ang isang panig na desisyon na iyon. Nang magsimula ang unibersidad, nagpatuloy siyang makipag-ugnay sa kapwa Zelia at Sharon. Gayunpaman, sa kalaunan, pareho silang nagsimulang multo sa kanya. Hindi sila nag-abala kahit na tumugon sa alinman sa kanyang mga teksto. Makalipas ang 2 taon, nasasabik si Gerald ng mabangga niya si Sharon sa Mayberry. Kailangang aminin ni Sharon na dahil siya ay napakapalakaibigan at madaldal pa rin, malinaw na pinahahalagahan niya ang kanilang pagkakaibigan kahit na sa paglipas ng maraming oras na lumipas. Gayunpaman, naramdaman ni Sharon na nahihiya siyang nasa paligid niya, kaya iniwasan niya siya sa lahat ng gastos. Ininsulto pa siya nito ng maraming beses. May mga pagkakataong sumailalim din siya sa dagat na nagreresulta sa pisikal na pananakit niya. Sa kabila ng lahat ng iyon, patuloy na tinulungan siya ni Gerald sa maraming okasyon at hindi man lang siya nagtaglay ng sama ng loob sa kanya. Sinamantala niya iyon, na naging dahilan upang lalong masaktan si Gerald. Ito ang dahilan kung bakit sa huli ay sinimulang bigyan siya ni Gerald ng malamig na balikat. Tungkol naman kay Zelia, tinignan niya ng masama ang tingin sa kanya mula sa pagkakabangga nila muli sa isa't isa pagkatapos ng maraming taon. Bahagya siyang napahiya nang magkita sila, kaya't nag-usap lang siya ng matino, kahit na ang pag-crack ng ilang magaan na biro dito at doon. Gayunpaman, naisip pa rin ni Gerald na pinahahalagahan niya ang kanilang pagkakaibigan tulad ng ginawa niya noon. Papunta pa nga, sana sila sa klase ng muling pagsasama. Gayunpaman, sumama siya kay Waylon sa halip na nagresulta sa kanyang pakiramdam na hindi komportable sa halos buong araw na iyon. Si Waylon ay maraming nagbuli kay Gerald noong high school. Si Gerald ay hindi kailanman tumayo para sa kanyang sarili. Mayroong kahit isang oras na binato ni Waylon ng isang upuan si Gerald na nagpadala sa kanya ng paglipad sa likuran ng klase. Siya ay walang duda ang kaaway ng Gerald. Sa kabila ng pagkakaroon ng kamalayan yun, natapos pa rin ang pagiging malapit sa kanya ni Zelia. Hindi kapani-paniwalang nasaktan si Gerald matapos itong malaman. Ngayong napagtanto ng dalawang batang babae na si Gerald ay ang tunay na G.
Crawford na mula sa Mayberry, hindi nila mapigil ang magsisi sa kanilang mga ginawa. Pareho sa kanilang inakala na hindi na siya ang alam nilang Gerald, kung sa totoo lang, hindi pa. Nagbabago si Gerald. Sila ang nagbago. Kabanata 555. Pasensya na, Gerald, sabay na sinabi ng pareho. Ang dalawang batang babae ay nagbigay ng mga ekspresyon na puno ng kahihiyan at panghihinayang. Tama na iyan, sagot ni Gerald habang nagbigay ng banayad na ngiti. Bagaman siya ay naging mabait pa rin sa kanila, alam nilang tatlo na ang kanilang pagkakaibigan ay hindi talaga maaayos ng maayos. Ang nagawa ay tapos na, at hindi na nila mababalik sa dati. Ang mga bagay, gagawin lamang sila ni Gerald bilang mga kakilala. Ngayon, walang hihigit. Parehong naintindihan nina Sharon at Zelia ang ipinahihiwatig ni Gerald. Alam ng dalawa na hindi lamang nila may rewind ang oras upang ayusin ang lahat ng kanilang mga pagkakamali, at simpleng pag-unawa na pinaramdam sa kanila na ang kanilang mga puso ay tinusok ng libu-libong mga karayom. Kung sila lamang ang magkaibigan, ang muling pagsasama na ito ay maaaring maging mas mahusay. Ayaw nang pahabain pa ang kakulaitan, nagpa siya si Gerald na bumalik na dahil huli na rin. Para sa lahat ng alam niya, malamang na umuwi ang psycho na si Queenie. Wala talagang lakas si Gerald na maglakad pabalik, kaya simpleng ginamit niya ang isa sa mga kotse ng Audi A6 ng kumpanya upang pauwiin. Pagdating pa lang niya sa pasukan, si Gerald ay nakabangga pa ng isa pang kakilala. Hawak-hawak niya ang kanyang pitaka at parang naghihintay siya ng taxi. Si Michelle yun. Dahil hindi nag-abala si Gerald na ay wind up ang bintana ng sasakyan, nasulyapan siya ni Michelle habang papalabas na siya. Gerald. Tinawag siya ni Michelle. Ayaw ni Gerald na huwag pansinin ng mga tao, ngunit hiniling niya na umalis na lang siya sa mga sandaling iyon. Hindi talaga siya mahilig sa taong ito. Kung tutuusin, hayagang ipinahayag niya ang ayaw sa kanya. Nagkaroon pa siya ng sarili niyang kapatid na kahalili sa kanya para sa kanyang blind date sa kanya. Itinuring niya ito bilang isang direktang insulto, kaya't hindi balak na kausapin siya ni Gerald sa buong panahong ito. Anong gusto mo? Malamig na tanong ni Gerald habang papalapit sa sasakyan si Michelle. Well, nais ko lang sanang magpasalamat sa ngayon. Kung hindi, ito para sa iyo, maaaring hindi kami nakaligtas sa sitwasyong iyon. Nang hindi nasaktan, ang iba pang mga batang babae na sumama sa akin ay ang aking mga kasamahan at ang ilan sa kanila ay nakauwi. Sagot ni Michelle. Napansin ni Gerald ang isa pang mas maiikling batang babae na nakatayo sa tabi niya habang sinasabi niya iyon. Hindi na kailangang magpasalamat sa akin. Kung may sasabihin ako tungkol dito, hindi ko papayag na pumasok ang sinuman sa inyo. Sa una, si Jarvis ang gumawa, malamig ulit na sabi ni Gerald. Hindi kinakailangan sa puntong ito upang ipakita sa kanya ang anumang kabaitan. Napaisip si Gerald sa sarili. Napakapula ng kanyang mga salita na ang mukha nito ay agad na namula sa kahihiyan. Alam niya na ang blind date na pangyayari ay some iris sa kanilang relasyon bago pa ito magkaroon ng pagkakataong magsimula. Naintindihan niya ng mabuti na siya ay tumawid sa linya, ngunit hindi niya nais na iwan lamang ito. Sa una ay hindi nais ni Michelle na dumaan sa kahihiyan na ito. Kung sa bagay, mabuti na lang na manatili lamang bilang mga hindi kilalang tao at huwag nang makipag-usap muli. Hindi ba iyon ang mas gusto niya sa lahat? Gayunpaman, pagkatapos ng pangyayaring iyon sa restaurant, hindi niya ito basta-basta naiwan. Tulad ng iba pa, hindi niya natiis na makita siyang gumawa ng napakalaking pagbalik. Wala ka ng iba kundi sa maraming mga tao na tinanggihan ko. Ito ang naisip niya. Kung nanatili si Gerald sa paraan ng una niyang pag-iisip sa kanya, hindi sana siya nagkaroon ng ganoong kalaking reaksyon. Upang isipin na ang opsyonal na lalaking ito ay naging napakalakas nito. Labis itong ikinagalit nito, lalo na't tila hindi niya gustuhin na kausapin ito. Dumiretso lang siya sa pasukan kasama ang kanyang Audi. Gusto kong humingi ng paumanhin para sa alam mo. Sige, alam kong mali ako sa pag-flack sa'yo, sabi ni Michelle, habang kinakagat labi ang ibabang labi.
Hindi na kailangan ng paghingi ng tawad. Sa totoo lang, nakikita lang kita bilang isang kakilala, kaya kung wala ng iba, pupunta ako ngayon. Paalis na sabi ni Gerald habang kaagad siyang nagmamaneho. Labis na galit at galit ngayon si Michelle. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na hindi siya pinansin ng isang lalaki. Naramdaman niyang nagsimulang lumuha ang kanyang mga mata. Hindi lamang siya naging napakalakas, ngunit bahagya niyang naligo ang isang takip mata nang hindi niya siya pinansin at nag-drive lang. Hindi nagtagal bago dumaan sina Gerald kina Toyen at Fuente. AY556AK. Habang nagmamaneho siya, may napansin si Gerald na kakaiba. Tila, may biglang pagtaas ng mga mamahaling kotse sa bayan. Karamihan sa kanila ay nakaparada sa labas ng mga hotel. Kahit na ito ay kakaiba, hindi gaanong iniisip ito ni Gerald. Sa sandaling iyon, nagsimulang magring ang telepono ni Gerald. Nakita niya na ito ay isang tawag mula kay Ginang Winters. Ano ang problema, Mrs. Winters? Nakangiting tanong ni Gerald. Matapos kunin ang tawag. Gerald, nasaan ka? Nakita kong si Queenie ang nagmamaneho. Nang mag-isa kanina pa, mukha siyang medyo naguluhan. Pareho, kayong napunta sa isang uri ng pagtatalo. Iniwan ka ba niya doon? Mag-isa, tinanong si Ginang Winters, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Huwag mag-alala, nagmamaneho ako ngayon sa kotse ng isang kaibigan. Walang ibang pagpipilian si Gerald kundi ang sabihin. Iyon upang hindi mag-overthink ni Ginang Winters ang sitwasyon. Nakita ko, mabuti yun pakinggan. Nga pala Gerald, makakakuha ka ba ng isang bag ng bigas sa bayan sa iyong pagbabalik? Sa ganoong paraan hindi nalalabas ang tiyuhin mo. Panipi, walang problema. Pagkatapos ay nakakita si Gerald ng isang supermarket sa malapit at bumili ng 2 bag ng bigas, isang bote ng langis ng peanut, at ilang iba pang mga item. Habang inililipat ni Gerald ang mga item sa sasakyan, naalala niya na bumalik siya sa Seren County, tumanggi si G. Winters na kumuha ng anumang pera mula kay Gerald. Ipinangako ni Gerald sa kanyang sarili noon na dahil hindi nila tatanggapin ang kanyang pera, gagamitin lamang niya ang pera upang makakuha ng mga kailangan para sa kanila. Napagtanto na halos nakalimutan niya ang kanyang sariling pangako sa sarili, bumalik siya sa supermarket. Matapos ang ilang mga paglalakbay sa loob at labas upang matiyak na madadala niya ang lahat, nagtapos si Gerald ng pagbili ng ilang mga kahon ng gatas, magandang alak, at isang hanay ng mga halaman at pampalasa din. Nang buksan niya muli ang halos puno na sa puno ng sasakyan, may narinig siyang nagulat na boses na tumawag sa kanya. Gerald. Hawak ni Gerald ang isang pressure cooker sa kanyang mga braso. Nang lumingon siya upang tignan kung sino ang tumawag sa kanya. Ito ay isang batang babae na nakatayo sa pasukan ng isang hotel na nasa tabi mismo ng supermarket. F***6. Leila, ano ang ginagawa mo sa bayang ito? Panipi. Ang batang babae na nakatayo sa pasukan ng hotel ay tiyak na si Leila, at iniwan si Gerald na pantay na gulat din sa kanya. Kung sabagay, hindi niya akalain na makakakita ulit siya ng sinumang mula sa pamilya Jung pagkatapos ng pangyayaring iyon. Si Gerald ay masyadong nasiyahan at nasaraan ng loob sa kanila, kahit na nakatagpo pa si Willie ng mga karagdagang problema. Tuluyan itong hindi pinansin ni Gerald sa kabila ng patuloy na paalala ng kanyang ama na alagaan sila sa kanyang ngalan. Hindi rin niya sinagot ang alinman sa mga tawag ni Leila. Ginawa nitong mas mahirap ang kanilang kasalukuyang sitwasyon kaysa sa dapat noon. Aba, kararating lang namin at may bibilhin na sana ako sa supermarket. Hindi ko talaga inaasahan na makita ka rito. Panipi, napakabait at magalang pa rin kay Leila kay Gerald. Nagsimula siyang maglakad palapit sa kanya. Malinaw na nais niyang magpatuloy sa pakikipag-chat. Kami, sino pa ang sinamahan mo? Tanong ni Gerald. Ang aking mga magulang at kasamahan ng aking ama, narito sila upang masiyahan sa kanilang sarili. Sagot ni Leila sa malambing na tono. Nakita ko, sabi ni Gerald habang tumatango. Mayroon bang anumang kawili-wili sa tuwin? Bakit maraming tao ang partikular na nagpunta dito upang magsaya? Gayunpaman, ayaw na ayaw ni Gerald na ipagpatuloy ang pakikipag-usap kay Leila. Sa makatuwid,
hindi siya nag-abala na tanungin siya para sa karagdagang mga detalye. Speaking of which, Gerald, nakatira ka pa rin sa bahay mo? Tanong ni Leila. Siyempre, saan pa ako titira? Panipi, nakita ko. Sa palagay ko hindi pa ako nakapunta sa bahay mo dati. Tuldok tuldok tuldok. Pagkatapos ng lahat, ikaw ang palaging pumupunta sa akin noong bata pa tayo. Sagot ni Leila habang nakangiti. Mabuti na kung gayon, kung wala nang iba pa, magpapahinga muna ako. Kailangan kong magmadali sa bahay upang magluto. Panipi, sabi ni Gerald, agad na binabago ang paksa. May kamalayan si Leila na ayaw siyang kausapin ni Gerald. Gayunpaman, mas hindi siya pinansin ni Gerald, mas gusto niyang makipag-chat sa kanya. Kung sa bagay, siya si Leila Jung. Talaga bang hindi siya karapat-dapat sa kanyang oras at atensyon? Nga pala, Gerald, isang cable lang ang binili mo para sa pressure cooker mo. Hindi mo ba balak makakuha ng ekstrang? Pagkatapos ng lahat, ang boltahe sa mga nayon ay maaaring maging medyo hindi matatag at ang mga cable ay madaling matuno. Panipi, hindi ko talaga naisip yun. Salamat, sagot ni Gerald na may bahagyang ngiti. Kung naging ganito lamang siya sa kanya sa nakaraan, ang mga bagay ay maaaring maging perpekto. Matapos mailagay ang pressure cooker sa kanyang kotse, bumalik siya upang muling pumasok sa supermarket upang kumuha ng isa pang ekstrang cable. Hehe, alam mo, dahil papasok pa rin ako, may iwan mo lang yan sa akin. Bago pa niya ito mapigilan, tumakbo na si Leila sa supermarket. Makalipas ang ilang sandali, bumalik siya na may dalang ekstrang cable sa kamay. Pagkaabot niya kay Gerald, may boses ng lalaking nasa edad na ang maririnig mula sa pasukan ng hotel. Leila, anong ginagawa mo? AY557AY. Sa sandaling iyon, dalawang mag-asawa at isang binata ang lumabas ng hotel. Lahat sila nagkataong nakita si Leila na kausap si Gerald. Ang lalaking nasa edad na tumawag sa kanila ng malamig ilang segundo lang ang nakakaraan, ngayon ay naglalakad na patungo sa dalawa. Tila siya ang pinuno ng pangkat, at likas siyang walang iba kundi si Willie mismo. Ano ang ginagawa mo dito, tatay? Tinutulungan ko lang si Gerald na bumili ng kung ano. Ungol ni Leila. Ano, bibili ka pa rin ng mga bagay para sa kanya? Tagumpay, hinding-hindi ko siya bibigyan ng kahit ano. Kahit na itapon ko ito. Panipi, kaagad pagkatapos niyang sabihin iyon, inagaw niya ang cable sa kamay ni Gerald bago itinapon sa lupa. Bago ito, labis na nasisiyahan si Willie dahil handa siyang makiusap kay Gerald na gamitin ang kanyang mga koneksyon upang matulungan siya. Gayunpaman, sa huli, simpleng hindi siya pinansin ni Gerald. Labis itong nagalit at nabigo kay Willie. Hindi ba sinabi ko sa iyo na wala ka nang magawa sa kanya, Leila? Bakit hindi mo matindaan ang isang simpleng bagay? Panipi, si Leia, na dati nang naglalakad, ngayon ay nakatayo sa tabi ni Willie. Pasimpleng tiningnan niya si Gerald na may mga mata na puno ng paghamak. Tio Jung, sino ang taong ito? Tinanong ng binata mula dati na lumakad din. Anak lang siya ng isang taong kakilala ko dati. Siya ay nakatira sa Tuan. Panipi, bakit parang mayroon kang isang uri ng hindi pagkakaunawaan sa binatang ito? Sa pagkakataong ito, ang iba pang nasa katanghaliang lalaki ang nagtatanong. Ang dahilan kung bakit nagtipon ang pangkat ng mga tao na ito ay hindi lamang upang magsaya kasama ang kanilang pangalawang layunin, kahit papaano para sa dalawang mag-asawa, ay upang makilala ang kanilang mga anak. Si Leila ay kasalukuyang may magandang relasyon sa binata. Dahil ang kanyang anak na lalaki ay nag-aalala din sa bagay na iyon, ang ibang nasa katanghaliang lalaki ay hindi mapigil ang mag-post ng kanyang sariling katanungan. Hey, G. Westwood, hindi lamang ito isang simpleng hindi pagkakaunawaan. Ang taong ito mismo dito ay hindi maganda ang ugali. Nang hinanap siya ni Willie ng huling oras, hindi namin siya mahanap kahit saan, ni hindi namin siya mahawakan. Ang buong biyahe doon ay isang kumpletong pag-aksaya ng oras. Galit na sagot ni Leia, manalo ka, Kara na Leila. Kung sakaling mahuli ka nating nakikipag-usap muli sa ganitong uri ng mababang tao, huwag mo
Akong sisihin sa pagtuturo sa iyo ng isang aralin. Malamig na sigaw ni Willie bago paapakan ng cable na binili ni Leila kanina. Ginoo, Jung, sigaw ni Gerald. Naturally, hindi na si Gerald ang tatawag sa lalaki bilang kanyang tiyuhin. Paf, anong gusto mo? Malamig na tanong ni Willie. Ano man ang sasabihin mo, nag-abuloy ako ng 70,000 dolyar sa iyo noong huli. Maaari mo ring sabihin na nagawa kita ng isang malaking pabor noon, kung ipagpapatuloy mo ang pakikipag-usap. Sa akin ng ganito, natatakot akong hindi ito mabuti para sa iyong sariling mukha kung ang balita tungkol sa bagay na ito ay lumabas sa publiko. Panipi, gayon din, pinag-usapan ni Tia Leia ang tungkol sa isang nasayang na biyahe dahil hindi mo ako hahanapin sa huling pagkakataon. Marahil ay nakalimutan mo ang oras na iyon noong nasa high school. Ako, nang hinintay ka namin ng aking ama sa labas ng iyong bahay. Nang hanggang sa 4 na oras upang makilala ka lang. Naalala ko, nang malinaw na noong nagkita na kami, agad mo kaming pinapunta, sinasabing hindi ka malaya. Kaya sa palagay ko mali pa rin ako dahil lang sa nasayang ang biyahe mo. Sabi ni Gerald. Paf, ano ang ibig mong sabihin? Napakaabala na lalaki ni Willie. Bakit magkakaroon kami ng oras upang aliwin ang isang tulad mo o iyong ama? Sa pag-iisip tungkol dito, ginawa niya ang ganap na tamang bagay sa pamamagitan ng pagwawalang bahala sa inyong dalawa noon. Kung sa bagay, wala kang silbi sa amin. Galit na sagot ni Leia. Nakikita kong mayroon talagang isang malaking hindi pagkakaunawaan. Nauna kong naisip na maaari naming tanungin ang batang lalaki na ito na dalhin kami sa lugar na ito. Maaari siyang maging aming gabay sa paglibot o kung anuman. Mukhang kakailanganin nating gawa ng ideyang iyon. Sabi ng binata na may kasuklam-suklam ng ngiti. Gabay sa paglalakbay. Isaalang-alang ang aming katayuan. Kung kailangan namin ng isang gabay sa paglalakbay, dapat tayong maghanap ng isa na may kahit na isang mabuting reputasyon at relasyon sa amin. Panipi, ang ibang babae ay nag-chim din ngayon. Ang pagkapuot ni Leia at Willie kay Gerald ay pinaramdam sa kanya na parehas na naiinis sa kanya. Gayunpaman, hindi nagalit si Gerald. Paimpol siyang ngumiti ng mahina sa kanilang retorts. Mabuti naman, tatawid kami ng tulay pagdating namin doon, Jung. Magkita ulit tayo sa hinaharap. Sabi ni Gerald bago sumakay sa kotse niya at agad na sumakay. Matapos malaman na ang Audi A6 ay pagmamay-ari ni Gerald. Napatulala ang binata. Man. Sa totoo lang nagmamaneho siya ng napakagandang kotse. Panipi, hindi niya inaasahan iyon. Sinuportahan niya ang kanyang tiyuhin sa pamamagitan ng pag-insulto kay Gerald kanina, ngunit kahit na hindi niya kayang bilhin ang kanyang sarili ng isang Audi. Ano ang galing nito? Malinaw na ito ay isang segunda manong sasakyan. Marahil ay hindi niya kayang bumili ng bagong kotse pa rin. Ang pagkakita sa kanya ay talagang sumire sa aming magandang kalooban. Ungol ni Leia. Kabanata 558. Manalo ka, huwag mo na siyang pag-usapan pa. Malamig na hirit ni Willie. Samantala, nakarating na rin si Gerald sa bahay. Ang kanyang galit kay Willie ay ginawang mas maikli ang paglalakbay. Tila maraming mga kotse ang nakapark sa harap ng bahay ni Winters. Pagdilat ng kanyang mga mata, napagtanto ni Gerald na kabilang sila sa panganay, pangalawa, at pangatlong anak na lalaki. Sa pamamagitan nito, pinindot ni Gerald ang sungay ng kanyang kotse na may balak na kumuha ng tulong upang ilipat ang ilan sa mga grocery. Ang ilang mga tao ay nakatayo sa patio sa oras na iyon. Nang marinig at nakita nila ang Audi na nakaparada sa harap ng bahay, hindi nila maiwasang makiusyosong lumabas upang tumingin. Sinundan din sila at Ginang Winters sa labas. Nang buksan ni Gerald ang pinto ng kotse at lumabas, nagulat ang lahat ng naruroon. Gerald, nagmamaneho ka ng Audi? Tanong ng asawa ng panganay na anak, malinaw na natigilan. Kung ito ang kotseng minamaneho ni Gerald, mas may kakayahan pa siya kumpara sa sarili niyang anak. Manalo ka, huwag ka lokohin. Ang Audi na ito ay malinaw na mukhang isang pangalawang kamay na kotse. Sagot ni Francis.
Si Francis ay nagbunga ng isang pangit na ekspresyon habang sinasabi niya iyon. Pagkatapos ng lahat, nagmamaneho siya ng kotse na nagkakahalaga lamang ng 30,000 dolyar. Dahil ang Audi A6 ni Gerald ay marahil ay nagkakahalaga ng higit pa, hindi maiiwasan na masunog ang kanyang pagiging mas mababa. Sa isang malungkot na hitsura, pagkatapos ay lumakad si Francis patungo sa Audi at sinipa ng mahina ang mga gulong nito. Hindi na kailangang gumawa ng isang malaking kaguluhan dito. Karaniwan ang mga na-refurb na kotse na pangalawa. Kung ang nagbebenta ay isang kakilala, marahil ay makukuha niya ito sa halos 15,000 dolyar. Alam mo, ang aking kaibigan ay minsang sinubukan akong akitin na kumuha din ng pangalawang kamay na Audi. Tumanggi ako sa alok niya, bagaman. Hey, pagkatapos ng lahat, mas mahirap ka, mas nais mong magmaneho ng magandang kotse upang magpakita. Panipi, tama siya. Ang mga mayamang boss lamang ang dapat magmaneho ng mga kotse sa Audi. Sagot ng isa pang binata. Ang pinag-uusapan na binata ay si Jasper Winters. Tila umuwi siya. Sa oras na ito, lahat kayo parang hindi nagkakaintindihan. Hindi ko ito kotse. Ang sasakyan ay pag-aari ng iba. Pinahiram ko lang ito ng ilang araw. Sabi ni Gerald na may mahinang ngiti. Oh, at dito ko naisip na bigla kang yumaman at bumili ka ng kotse. Ito ay hindi pala kahit sa iyo lang in the first place. Panipi, ang ilang mga hipag na naruroon ay nakaramdam ng isang alon ng paghuhugas ng lunas sa kanila bago sila nagpatuloy ngumiti ng mapamura kay Gerald. Pagtingin ko sa paligid, hindi makita ni Gerald si Queenie kahit saan. Naramdaman na kakaiba na wala siya rito, ngunit hindi siya nagtanong sa sinuman tungkol dito. Paglingon upang tumingin kay G. Winters, sinabi niya, Mr. Mga Winters, bumili ako ng ilang mga bagay para sa iyo. Ilipat muna natin sila sa bahay. Panipi, oh, bata, bakit ka gumastos ng napakaraming pera? Ang dami mong binili. Sumagot Mrs. Winters sa mock galit. Ayaw lang niya, nagastusin ng sobra ni Gerald sa kanila. Ayos lang. Pagkatapos ng lahat ng ito ay pangunahing mga pangangailangan pa rin. Hindi rin sila masyadong nagastos. Nakuha, kita ng isang pressure cooker, kaya kung bumili ka ng ilang mga buto at tadyang, maaari kang gumawa ng sopas. Magiging mabuti iyon para sa iyong kalusugan, sabi ni Gerald habang nakangiti. Ang kanyang layunin ay makuha ang mga item kina G at Ginang Winters kaya't binaliwala lamang ni Gerald ang mga panunuya mula sa ibang mga tao. Ay nako, ang pressure cooker na ito ay talagang may tatak. Magkano ang gastos sa iyo? Tanong ng pangalawang hipag na nasasalamin sa kanyang mga mata ang panibugho. Hindi naman ganun kamahal, mahigit 75 dolyar lamang, sagot ni Gerald. Hey! Kung gayon ang pressure cooker na ito ay hindi may kukumpara sa ibinigay sa amin ng libre ng unit ni Francis. Nakakakuha ka ng mga libreng bagay tulad nito paminsan-minsan. Kapag nagtatrabaho ka para sa isang pampublikong institusyon, at alam mo kung ano ang sinasabi nila, ang mga libreng bagay ay palaging pinakamahusay na magagamit. Pagmamayabang ng pangatlong hipag, hindi masyadong gumagawa ng masama si Queenie sa sarili. Karaniwan siyang nakakakuha ng ilang langis ng peanut delatang, tuna, at iba pang delatang pagkain mula sa kanyang kumpanya. Minsan bawat 2 buwan, ni hindi namin natapos ang lahat. Nang ito kaya't ang mga lata ay nagtatambak lamang sa bahay. Halos, hindi na tayo gagastos ng anumang pera sa pagkain. Panipi, sa kagustuhang mapabayaan, ang pangalawang hipag ay nagpatuloy sa pagsasabing, oh, at alam mo ba? Ang isa sa mga kasamahan ni Queenie ay nagtanong sa kanya para sa hapunan ngayong gabi. Inaanyayahan siya para sa hapunan halos bawat gabi, kaya halos hindi na kailangan ng magluto ako ng hapunan para sa kanya. Talagang napakaraming libreng pagkain, habang ang grupo ay nagpatuloy sa pagmamayabang sa kanilang sarili, wala sa kanila ang kahit na isaalang-alang na tulungan si Gerald na ilipat ang mga bagay sa loob. Sa huli, si G at Ginang Winters ang tumulong sa kanya na ilipat ang lahat sa loob. Pagkapasok ulit ng lahat sa bahay, biglang naalala ni Gerald na may sasabihin siya sa kanila. Oo, tama yan.
Kabanata 559. Alam mo, bukas ng aking kaarawan at hindi ko ito ipagdiriwang sa bahay sa oras na ito. Nag-book na ako ng hotel para dito. Mayroon ba sa inyo ang may oras na dumalo? Tanong ni Gerald. Sa mga nakaraang taon, palaging si G at Ginang Winters ang laging nagdiriwang ng kaarawan ni Gerald kasama niya. Sa taong ito ay walang pagbubukod. Gayunpaman, dahil ang lahat ay narito na, natural na nadama ni Gerald na obligadong mag-imbite sa kanilang lahat sa kanyang kainan din sa kaarawan. Ang pangatlong hipag ay umubo bago sinabi, na parang may oras kaming magtungo roon. Si Francis at ang iba pa ay magtatrabaho. Bukas, wala kaming panahon upang ipagdiwang ang iyong kaarawan kasama mo. Panipi, tama iyan. Ano pa kung ipinagdiriwang mo ang iyong kaarawan? Hindi ba dapat kumain ka lang sa bahay? Bakit mo kailangang mag-book ng isang hotel? Nakalimutan mo ba ang iyong mga ugat dahil lamang sa may pera ka ngayon? Malamig na sabi ng pangalawang hipag. Yamang si Gerald ay talagang mahirap, ang lahat ay sanay na tumingin sa kanya. Ang katotohanan na bigla siyang yumaman mula sa pagkapanalo sa loto ay naging sanhi ng lakas na pag-flip ng kuryente na nagresulta sa kanilang nadagdagan na hindi nasisiyahan. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit mas malamig ang pakikipag-usap nila sa kanya kumpara sa dati nilang ginagawa. Aba, parang lahat tayo ay abala. Mukhang kailangan mong ipagdiwang ang iyong kaarawan ng mag-isa, sabi ng panganay, na anak na sumunod. Katatapos lamang ng kanyang pangungusap, nagsimulang tumunog ang kanyang telepono. Kamusta, G. Waltz? Kumusta ka? Ano yan? Binabati kita. Oh, tiyak. Napupunta ako kasama ang aking pamilya kinabukasan. Hindi, malaya ako. Tiyak na magiging malaya ako kapag tapos na ako sa lahat ng bagay na kailangan kong matapos bukas. Haha, panipi. Pagkatapos nito, nagbitay ang panganay na anak. Medyo excited na siya. Anong problema? Tanong ng panganay na hipag. Ito ang ikawalong kaarawan ng anak ni G. Waltz kinabukasan. Inanyayahan kaming dumalo sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan kaya syempre pumayag ako. Panipi. Hindi mo ba sinabi na mayroon kang isang mahalagang pulong ng commerce na dadaluhan sa araw na iyon? Panipi, manalo ka. Ang kaarawan ng anak na lalaki ni G. Waltz ay may mas mataas na prioridad. Kakanselahin ko lang ang aking pakikilahok sa pulong ng Kamara ng Commerce. Hinaing ng panganay na anak. Tiyo, pangalawang tiyuhin, sa palagay ko dapat na tayong magsimulang kumain ngayon. Marami pa akong mahahalagang bagay na dapat gawin bukas. Kailangan kong makabalik at magpahinga sa lalong madaling panahon. Sa totoo lang hindi, kailangan ko pa ring gumawa ng ilang mga plano sa oras na makauwi ako dahil makikipagpulong ako kay G. June bukas, sabi ni Francis. Naturally, siya rin ay magiging abala bukas. Wala na ba si G. June dito? Sinabi ko na ituturing ko siya sa hapunan ngayong gabi. Huwag pansinin lamang ang katotohanan na siya ay isang department chief lamang ngayon. Pagkatapos ng lahat dahil siya ay isang kagalang-galang na figure noong nakaraan. Mayroon pa rin siyang maraming mga ugnayan at koneksyon sa Seren County, sagot ng pangatlong anak na lalaki sa mayabang na tono. Sayang talaga na hindi siya malaya ngayong gabi. Mukhang puno na ang kanyang schedule. Panipi. Habang ang bawat isa ay nagsimulang magkasunod-sunod na tunog. Simpleng nakikinig si Gerald, napagpasyahan lamang niya na ang G. Jung na pinag-uusapan nila ay tiyak na Willie. Gayunpaman, nanatili siyang tahimik. Dahil sinabi ng lahat na hindi sila magiging malaya bukas, hindi. Nagtangka si Gerald na igiit para sa kanila na dumalo sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan. Hindi yun mahalaga sa kanya. Ang bawat isa ay may kani-kanilang mga bagay na dapat gawin. Matapos kumain ng simpleng pagkain sa bahay ni G. Winters, umuwi si Gerald. Hindi masyadong nagtagal, nakatanggap siya ng isang tawag mula kay Mila. Maligayang kaarawan, Gerald. Sigaw ni Mila. Hindi ko pa kaarawan ito, bakit mo ako hinahangad ng masayang kaarawan? Sabi ni Gerald bago tumawa habang nakahiga sa kama. Ano ang pumipigil sa akin na hiniling ka ng 2 beses?
Batiin kita muli ng maligayang kaarawan sa hating gabi, hindi tulad na maibabalik ko pa rin ang dati kong hiniling. Siya nga pala, Gerald, maaari ka bang lumapit upang hanapin ako sa loob ng 2 araw, kapag natapos mo na ang pag-aayos ng iyong sariling mga bagay ng kurso? Nasa istasyon ako ng telebisyon ngayon. Ngayon pa lang ako lumipat upang maging isang intern reporter. Sa wakas ay, makakagawa ako ng isang bagay na palaging nais kong gawin. Ngayon, masayang sabi ni Mila. Sinabi na ni Mila kay Gerald tungkol dito kanina. Kukuha siya ng pagsusuri upang mag-apply upang maging isang intern reporter. Nagawa niyang makapasa at opisyal na siya ngayong isang intern reporter. Si Gerald ay pantay na masaya para sa kanya. Sigurado, pupunta ako para hanapin ka sa loob ng 2 araw. Magkakaroon kami ng isang malaking pagdiriwang para sa iyo. Pagkatapos, sagot ni Gerald habang nakangiti. Ayos lang. Tandaan na ang petsang iyon ay maaaring hindi maayos. Maaari akong magkaroon ng isang maikling bakasyon sa oras ng ilang araw kaya maaaring kailanganin nating talakayin ito. Muli pagkatapos, pinag-uusapan ng tungkol sa mga pagdiriwang. Paano mo balak ipagdiwang ang iyong kaarawan bukas? Panipi, makalipas ang ilang sandali, pinag-usapan ng dalawa ang tungkol sa kanyang mga plano sa kaarawan. Sinabi ni Mila na kailangan niyang maligo, kaya't pareho nilang tinapos ang tawag. Babagsak pa sana ni Gerald ang kanyang telepono, nagsimulang tumunog muli ang kanyang telepono. Kabanata 560. Sa oras na ito ay isang tawag mula kay Gia. Bukas ang iyong kaarawan bukas, Gerald. Tanong ni Gia kaagad. Pagkabuhat niya, manalo ka. Bakit hindi mo ako yayayahan na magdiwang kasama? Kita noon, naghihintay ako buong araw na tawagan mo ako ngayon. Ito ay huli na ngunit hindi mo pa rin ako iniimbitahan. Maaaring, dahil nakalimutan mo na ako. Panipi, hindi talaga. Kaya lang simula nang bumalik ako sa aking bayan. Nagpaplano lang ako na magkaroon ng isang simpleng pagdiriwang ng kaarawan. Paliwanag ni Gerald. Upang maging matapat, talagang hindi balak ni Gerald na anyayahan si Gia. Bagaman napakabait niya sa kanya, gusto lang ni Gerald na makasama ngayon si Mila. Ayaw niyang mapalapit sa ibang mga babae. Sa makatuwid, buod niya na ang patuloy na pagkakaroon ng isang masalimuot na relasyon kay Gia ay hindi magagawa. Ano pa, nagkagulo si Gia noong nandito siya sa kanya sa huling pagkakataon. Nahihiya si Gerald na anyayahan pa siyang lumapit. Ulit, inaanyayahan mo man ako o hindi, pupunta ako sa iyong bahay upang hanapin ka bukas, maliban kung hindi mo ako itinuturing bilang iyong kaibigan. Panipi, isinandal ni Gia ang kanyang ulo sa headboard ng kama habang nagsasalita siya sa landline. Kasalukuyan siyang nasa isang silid sa isang villa. Sa paglipas ng linya, si Gerald ay maaari lamang sumang-ayon ng walang magawa habang siya ay tumango. Kaagad pagkatapos nito, nakabuo siya ng palusot na nagsasabing siya ay abala at tinapos ang tawag. Manalo ka. Ikaw ay B***starred. Wala ka talagang puso sa akin. Sabi ni Gia na may isang nakamamanghang ekspresyon sa mukha bago tumambay din. Una niyang inasahan na gagawa ng hakbang si Gerald upang anyayahan siya na ipagdiwang ang kaarawan kasama niya. Sa kabaligtaran, naramdaman niya ngayon na kung hindi niya siya tinawag, siguradong hindi niya siya yayain pa. Ano pa, dahil sa pangunahing pangyayaring iyon, sa tuwing susubukan niyang hanapin si Gerald upang magkaroon lamang ng isang simpleng pakikipag-chat sa kanya, palagi siyang walang baliwala na tumugon. Karaniwan sa kanya ang tumugon ng kaunting mga salita lamang. Ginawa nito si Gia ng bahagyang hindi komportable. Mas hindi komportable ang naramdaman niya, mas hindi niya maiwasang maisip ang bagay. Sa sandaling iyon, maririnig ang katok sa pinto ng kanyang kwarto. Gia, tulog ka na ba ang iyong ama at ako ay may ilang bagay na tatalakayin sa iyo, sinabi ng ina ni Gia mula sa likod ng pintuan. Tay, nanay, hindi pa ako natutulog. Pwede kang pumasok. Panipi, parehong pumasok ang kanyang mga magulang sa kanyang silid tulugan. Kitang-kita ni Gia na sobrang malungkot ang ekspresyon ng kanyang ama sa mukha. Gia, alam ko na ayaw mong marinig ito, ngunit binibigyan kami
ng pamilyang Quarrington sa Yanken ng mga oras na ito. Nais ka nilang makipag-ugnay sa pangatlong batang Panginoon mula sa Long pamilya sa Yanken. Wala talagang magagawa patungkol sa bagay na ito. Panipi, Ginoo, tinulungan na kami ni Crawford na ayusin ang mga problema sa ekonomiya ng aming pamilya sa huling pagkakataon. Gayunpaman, pinipilit pa rin kami ng pamilya Quarrington kahit na ngayon, wala talaga kaming magagawa tungkol dito at hindi kami palaging nakasalalay kay G. Crawford na makakatulong sa amin. Kaya sabihin sa amin, Gia, ano sa tingin mo tungkol sa isang kontrata sa kasal sa Long pamilya? Tanong ng tatay ni Gia. Bumantong hininga ang ina ni Gia bago sabihin, kahit na natapos na namin ang aming relasyon sa pamilyang Quarrington, ang impluwensya at kapangyarihan na hawak nila sa amin ay napakalaki. Mangyaring huwag sisihin ang iyong ama, nagawa niya ang lahat na kaya niya. Dapat mong isaalang-alang kung paano nito inilalagay ang mga interes ng kumpanya dito bilang karagdagan. Makakaapekto rin ito sa iyong mga tiyuhin at lahat ng iba pang mga empleyado na nagtatrabaho para sa aming pamilya. Panipi, wala bang ibang paraan? Alam mo, maaari pa rin tayong magmakaawa kay Gerald na tulungan kami. Siguradong tutulungan niya ako, sagot ni Gia, nangingilid ang mga mata. Si Gia, kahit na may kakayahan si G. Crawford, ang Mayberry Commercial Group ay nakaka-impluwensya lamang sa Mayberry City. Ang Quarrington at Long pamilya, sa kabilang banda, ay may mas malaking mga grupo at mga korporasyon sa Yanken. Sabi ng kanyang ama sabay buntong hininga. Ano pa, ang pangatlong batang Panginoon ng Long pamilya ay maaaring dumating pa upang bisitahin kami bukas. Kailangan mong manatili sa bahay at maghanda na makipagkita sa kanya. Kung nag-iwan siya ng isang talagang masamang impresyon sa iyo, maaari pa kaming magkaroon ng ilang oras upang mag-isip ng isang solusyon. Noon, dagdag ng ama ni Gia. Hindi ako bukas-bukas. Kaarawan ni Gerald at ipagdiriwang ko ito kasama siya. Galit na sagot ni Gia. Hindi ka dapat pumunta kahit saan bukas. Hindi mo na dapat abalahin si G. Crawford tungkol sa aming mga issue. Ikaw ay isang batang babae lamang na walang maintindihan kahit ano. Panipi, pagkatapos na niya ng kanyang pangungusap, hinayla agad ng ama ni Gia ang kanyang ina mula sa kanyang kwarto. Labis na balisa si Gia sa buong bagay na handa siyang maluha. Pagbalik sa Gerald, nagising siya ng alas 6 ng umaga kinabukasan. May tawag si Gerald kay Zack kagabi. Nais niyang tanggapin ang kanyang ika-22 kaarawan. Dahil maagang makakarating ang mga panauhin, nagpa siya si Gerald na ayusin muna ang lugar. Sa sandaling iyon, biglang pumasok ang isang batang babae sa pintuan. Gerald, narinig ko mula sa aking ina na bumalik ka, ngunit sinubukan kong hanapin ka ng ilang beses at hindi ka na nakakauwi. Panipi, hanggang dito na lang ang ating kwento. Huwag kalimutan mag-like, share and follow for more story ng Ang Lihim na Mayaman.